bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Eukaristiya ang siyang bukal at rurok ng ating buhay Kristiyano. Sa Eukaristiya, nagiging handa tayong humarap sa mga hamon sa ating buhay espiritual. Sa pamamagitan din ito, na ipapahayag natin tayo ay isang tunay na sambayanan ng Diyos sa tuwing natitipon tayo sa Eukaristiya, sa tuwing iniaalay natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang lahat ng mga bunga ng ating pagsisikap. At upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, Hari ng langit, makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo,
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw ang banal at kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang idulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winiliskan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inuming na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy maghahandog ng hanging pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abon ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit, higit na di hama ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon'y hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasain. Paghahain ni lahat, mga inalay ni Isak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal, kami yung kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtang, magagawa mo ang lahat.
upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan niyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda pa rin para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong magbubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Ngayon po ay araw ng linggo at alam natin na kapag araw ng linggo, ang obligasyon po natin bilang mga Kristiyano at Katoliko ay magsimba. Tama po ba? Alam pa ba natin na kapag araw ng linggo ay araw ng pagsisimba at pagtanggap ng Eucharistia? Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Alam niyo po, nung bata po ako, naalala ko na merong mga damit na hindi ko pwedeng isuot sa mga ordinaryong araw.
Dahil kapag nakita ng nanay ko na suot ko ang damit na ito, ang sasabihin niya sa akin, hubarin mo yan. Dahil yung damit na yan, pangsimba mo yan. Tama po ba? Naalala niyo yon? Dahil meron tayong mga damit na kailangang gamitin pangsimba. At ito yung pang-espesyal. Dahil ang araw ng linggo ay araw ng Diyos. At kung ito ay araw ng Diyos, dapat ito ay maganda. Dapat ito'y pinaka-espesyal. Sana po, wag nating kalimutan iyon. At wag lang natin tingnan na ito ay isang obligasyon, kundi makita natin na ang araw ng linggo ay ang araw ng ating pakikipagtagpo kay Jesus. Mga kapatid, kailan po tayo huling nangako sa Diyos? Naalala niyo pa ho ba yung panahon, oras at pagkakataon na kayo po ay nangako sa Diyos? Marahil ang mga pangako natin sa Diyos ay ganito: Panginoong Jesus Nazareno, magbabagong buhay na po ako. Pangako. Yan ho ba? Panginoong Jesus Nazareno, hindi na po ako magkakasala. Pangako. May mga pangako tayo na binibitawan sa Diyos. Pero ang tanong, ang mga pangako po ba na ito nagagawa natin? O ang mga pangakong ito napapako? Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng ating pagninilay ngayong umaga? Dahil kailanman ang pangako ng Diyos, Kanyang tinupad. Kailanman ang Diyos nanatiling tapat sa Kanyang pangako. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Moises. At tandaan natin ang Diyos ay nangako sa bayan ng Israel. At ano ang pangakong binitawan ng Diyos sa bayan ng Israel? I will be your God and you will be my people. Ako ang inyong Diyos at kayo ang piniling bayan ng Israel. Sa madaling salita, ang pangako ng Diyos, kailanman hindi sila pababayaan. Kailanman hindi sila iiwan. Kaya nga nakita ni Moises na may pangako ang Diyos. Kaya ano ang ginawa ni Moises? Nakipagtipanan siya sa Diyos. At sa ating unang pagbasa, anong klaseng pagtitipan ang ginawa ni Moises? Kinuha niya ang dugo ng isang hayop at iwinisik ang dugo na ito sa tao. It was sprinkled to the people. Pero tandaan natin, nung nakipagtipan ng Diyos sa tao, hindi na lamang dugo ng hayop ang kanyang ipinagkaloob. Ano ang ipinagkaloob ng Diyos? Ang dugo ni Jesus. Ang dugo ng kanyang anak. Kaya nga dito sa ating ibanghelyong napakinggan, ano ang sabi ni Jesus? Ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Tandaan natin mga kapatid, mula sa dugo ng hayop, pinalitan sa dugo ni Jesus. Ang pagtitipan ng Diyos sa tao at ang pakikipagtipan ng tao sa Diyos. Ano ho ba ang pakikipagtipan? Ang pakikipagtipan ay hindi lamang isang kasunduan, kundi ang isang pakikipagtipan ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. His covenant is a show or way of God to show His love for us. Ang pagtitipan at pakikipagtipan ng Diyos ay pagpapakita ng Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang pakikipagtipan ay dapat pangatawanan. At sa pakikipagtipan natin sa Diyos, dapat tayo ay manatiling tapat sa Diyos.
Bakit? Dahil lang Diyos na natiling tapat sa atin. Pero aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon na ang katapatan natin dumidepende sa ibang tao. Anong madalas nating mga excuses? Magiging tapat lang ako, Father, kapag tapat ang ibang tao. Sa mag-asawa, Father, tapat naman ako eh. Pero yung asawa ko ang hindi tapat, kaya hindi na rin ako dapat maging tapat sa kanya. Mga kapatid, ang katapatan kailanman hindi dumidepende sa katapatan ng iba. Kundi ang katapatan natin ay dapat dumidepende sa ating sarili at sa pagmamahal natin sa Diyos. Kaya tayo nagiging tapat dahil may kakayanan tayong umibig at magmahal. At kung meron tayong kakayanang umibig at magmahal, may kakayanan din tayong tunay na maging tapat. Ang Diyos, mga kapatid, ilang beses man natin siyang talikuran, ilang beses man natin siyang saktan, ilang beses man tayong magkasala, nanatili ang kanyang katapatan sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa pagdiriwang po natin ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon, tayong tumatanggap ng banal na Eucharistia, tayong tumatanggap ng katawan ni Jesus, nangangahulugan, mamaya kapag tinanggap ang banal na komunyon, sasagot tayong lahat ng amen. Pero ang pagsagot ng amen ay hindi lamang sa pananalita, kundi ito ay dapat pangatawanan. At kung ito ay tunay na pinangangatawanan natin, dapat sa pagkilos at paggawa, dapat tayo ay tapat sa Diyos. Hindi pwedeng tanggap ka nga ng tanggap ng komunyon, pero ayaw mo naman sundin ang turo ni Jesus. Hindi pwedeng tanggap ka nga ng tanggap ng komunyon, pero namumuhay ka naman sa pagkakasala, namumuhay ka naman sa kasinungalingan, namumuhay ka naman sa kasamaan. Hindi pwedeng tanggap ka ng tanggap ng komunyon, pero ang lumalabas sa bibig mo, masasama. Dahil ang tunay na pagtanggap sa komunyon, pinapangatawanan ang Diyos, pinapangatawanan si Jesus. At kapag pinapangatawanan si Jesus, nangangahulugan na kagaya ni Jesus, kagaya ng Diyos, tayo ay namumuhay ng tapat. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalahanan tayo ng kabutihan ng Diyos. At ang kabutihan ng Diyos nagmumula sa kanyang pagmamahal sa atin. At sa pagmamahal ng Diyos sa atin, siya ay nanatiling tapat. Tapat sa kanyang pangako. Tapat sa kanyang pagmamahal para sa ating lahat. At kung ganoon katapat ang Diyos, tinatawagan din tayo na tumatanggap sa Kanya sa pamamagitan ng Eucharistia na mamuhay din ng tapat. At ang pamumuhay ng tapat ay pamumuhay ng may kakayanang umibig kagaya ng Diyos. Uulitin ko mga kapatid, ang katapatan hindi dumidepende sa iba, kundi ang tunay na katapatan ay nakukuha sa kakayanan nating umibig sa Diyos. Ang umiibig sa Diyos, namumuhay ng tapat. At ang namumuhay ng tapat, tunay na umiibig sa Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa tulong ng Eucharistia na nagbibigay sa atin ng lakas, yan ang ipanalangin natin kay Jesus. Yan ang ipanalangin natin sa Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming mamuhay ng tapat. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pare at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila ng maligayang kalwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eukaristiya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwatig ng mga alay namin sa paghaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsasaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay duhain. Ang dugo na ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang bigni. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, inihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na paikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.